Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Manila Broadcasting Company. Ang programa na maghatag og kasayuran ug katin-awan, mga impormasyon para sa tibuok probinsya sa biliran. Impormasyong Biliran, kauban ni Kuya Mark sa Radyo Natin FM. Malipayon nga adlaw ug maayong buntag kaninyong tanan ngayon. Labi na gyud sa atong mga kaigsuonan sa tibuok nga probinsya sa biliran. Kumusta kamo? Ako ang naginaot kaninyo nga kamo inaa sa maayong kamutangan. Haluyo paghihapon sa atong giatubang nga problema sa tibuok nga tilingban mahitungod kini nga COVID-19. Kumusta mga hinigugmang tig-paminaw ng tig-alinsusunod, no? Itong mga program diri sa 103.9 Radyo Natin Nabal. So Saturday nga adlaw, May 29. So pag Sabado nga adlaw, kini nga oras pag-abot sa 11 to 12, no, musugod po ang ato tulumanon every Saturday, no, ang impormasyon biliran. Oo, kay kini nga programa gihimo ni para sa atong mga kaigsuonang biliranon to inform everyone kung unsa ang mga lihok sa atong gobyerno and unsa gapon nga mga programa particularly, no, dinhi sa atong probinsya, dinhi sa probinsya sa biliran. Oo, speaking sa probinsya sa biliran na atay panibag-ong new confirmed cases, unya aton na ihatag kaninyo, no, ang update ana kay nabatasanan ng gyud nato, no, every sa atong program maghatag ko kaninyo ang pinaka-latest nga update mahitungod kini nga COVID-19. Anyway, sano ta magsugod, no? Kumusta na nato nga ato mga kaigsuonan na pagkakaroon sa Kulaba, no? Maayong buntag kaninyong tanan dinha na ay gibuhat, no, sa ilang LGU o mga LCAP kay naa may kondinha issue regarding kuno katong mga pabahay pa, no. Then sa atong mga kaigsuonan taga biliran mayong buntag kaninyong tanan. Oo, maupay nga aga kay halo ni siya Waray og Bisaya. Biyag hapon sa kuan Kabukgayan. Oo, good morning, maupay nga aga kaninyo. Then sa Kaibiran, oo nga supposedly, no, aton unta igkauban ang ilang chief executive na si Mayor Rodesa, but na ay importanteng gilakaw, no, importanteng priority unahong gyud. Oo nga hinungdan nga dili nato makauban this program, pero we will try next Saturday if available na si Mayor Rodisa sa Kaibiran. Then maayong buntag para sa atong makaigsuonan sa atong isla, no, diha sa Maripipi. Then sa atong makaigsuonan diha sa islahan na Higatangan. Maayong buntag kaninyong tanan na dihay project ang DPWH unya atong tan-awon kung unsa na nga project. Then sa atong makaigsuonan taga Nabal, maayong buntag kaninyong tanan. Oo, sa Kawayan, maayong buntag kang Mayor Rudy Espina. And of course, sa atong mga kaigsuonan nga nakapaminaw, we are live mga kaigsuonan, no, pinaagi sa atong Facebook live. Bilingon lang nato ang 103.9 Radyo Natin Nabal. Then live gihapon ta nga mabatian, no, via FM band 103.9 Radyo Natin Nabal. So para sa inyong mga concern, no,
suggestion, reaction, very much welcome na ni Kuya Mark. Ayaw mo kauwaw, no? Then kung confidential ang inyong ihatag nga information kanako, don't worry, no? Kay tanan ninyo confidential nga ihatag kaninyo sa ako nga mga information, dili na mag-click. Oo. Sa aton lang nga duha, ikaw nga nagpadangat. Then aton alin susunuron, aton i-tap ngadto sa mga right agency nga concern ana nga imo concern nga gusto nimo mahi-address, no? Then san upod ta magsugod pasalamatan anay nato sa atong mga suporta, no? Kini nga atong programa aron mahimo ni, no? Then makakuha gyapon ta or makapasamwap ta, may hatag kaninyo kung unsa ang mga information pinaagi sa atong mga staff and personnel sa Department of Public Works and Highways, no, sa ilang district engineer, then sa ilang assistant district engineer, no, na si assistant district engineer Alfredo Bulyedo, then sa ilang district engineer si Sir Ferdinand Beriones. Of course, sa atong minahal nga governor diri sa probinsya sa Biliran, si Governor Rogelio Espina. Then sa atong congressman, no, si Congressman Jerry Boy Espina. Sa atong mayor, no, sa Culaba, si Mayor Humphrey Ulimba. Mauning atong mga kasugbong mga kaigsuunan. Then naatay panibag-o gihapon nga mga proposal siguro this nato nga program. Speaking of next program, ang format sa atong programa next month maiba na ni siya kay atong himuon aron maayo-ayo pa ang pagpadangat kaninyo og information. Labot lang sa komentary nga program, no, naatay news brief, no, nga kinahanglan pod ninyo hibaw-an kanang mga ginagmay nga mga news nga kinahanglan gud ninyo mahibaw-an, makasabot mo kung unsa ang mga panhinabo, no. Then kini nga programa again akon ibalik kaninyo, kini nga programa aron maghatag kaninyo kasayuran, impormasyon kung unsa mga gihimo nga mga pitad og programa sa atong gobyerno, then sa atong mga leaders, no, diri sa tibuok nga probinsya sa Biliran. Ang ato oras mga kaigsuonan, no, alas 11:08 na. So si Kuya Mark maghatag kaninyo og update, no, sa COVID-19 as of this day, May 29, sa atong nakuha nga information diri, no, sa Department of Health Eastern Visayas, kundiin mga kaigsuunan, na ay 147 nga new confirmed cases, samtang na ay 11 in taon, no, ang naiawat ang kinabuhi, then naapod 94 nga new recoveries recorded today. So ang pinaka aning balita, no, na ay 147, then ang 11 in taon, no, nga naawat ang kinabuhi mahitungod kini nga COVID-19. Sanglit ayaw gyud ta pag tagya, no, basig ingon kamo nga medyo luwag na, no, ang ato kamutangan, ayaw gud lang ta pagtagya. Atong tan-awon, no, ang gipagawas nga press release coming from Department of Health Eastern Visayas, sigon sa ila, no, as of 9 a.m. today, May 29, 2021, the Department of Health Eastern Visayas reports to the region total number of COVID-19 cases at 20,623. So mauna mga kaigsuunan, no, ang napatik nga COVID cases
dinhi sa atong region niabot na og 20,623, no? Taas na mga kaigsuunan. Pero ang maayo gyapon nga balita, no, na ay 19,357 nga recoveries. So sa 20,623 ang mga naka-recover ani, no, naa na sa 19,357. Kung atong i-percentage, no, naa sa 94.8%, no, ang total recoveries sa 100% nga COVID cases in the region. Pero magdiano pa man mga kaigsuunan, no, ang total nga naawat ang kinabuhi mahitungod kini nga COVID-19, no, dinhi sa atong region niabot na mga kaigsuunan, no, og 317 deaths. 317 na mga kaigsuunan ang namatay dinhi sa atong region mahitungod kini nga COVID-19. Atong tan-awon, no, kung kini nga 147 nga new confirmed cases as of today, no, nga na-record nga gipagawas nga report coming from Department of Health Eastern Visayas, ang 34 ani gikan sa Tacloban City. So 34 mga kaigsuunan sa Tacloban City, 21 from Ormoc City, ang 48 ani, no, from province of Leyte. Aton i-itemize, no, atong usa-usaon kung diri sa Leyte asa ni sila, no, nga mga 48 new confirmed cases. Kung sa mga municipality ang naay panibag-ong COVID cases. Ang Abuyog na ay 4, Alang-alang usa, Albuera usa, Babatngon usa, Baybay City usa, Burawin 4, Kalubian 5, Kapuokan usa, Carigara 3, Leyte usa, MacArthur 6, Mahaplag 3, Matag-ob 3, no? Matalom usa, Palo 2, Palumpon 2, San Isidro 2, Santa Fe Leyte usa, Tabon-Tabon 4, Tan-awan usa, Den Bilyaba usa. Samtang sa Southern Leyte mga kaigsuunan na ay siyam, no, nga panibag-ong COVID cases. Ang usa ani gikan sa Hinundayan, usa sa Libagon, no, usa sa Liluan, Maasin City 4, usa sa Malitbug, then usa sa Silago. Samtang kaigsuunan sa Northern Samar na ay 17, no, nga new confirmed cases sa ilang probinsya. Duha from Alin, usa sa Bubon, usa sa Gamay, usa sa Mapanas, usa sa Mondragon, no, usa sa Rosario, usa sa San Antonio, unom sa San Antonio, duha sa San Isidro, din duha sa San Jose, no. Samtang sa Eastern Samar mga kaigsuunan, usa sa Borongan City, Gindapunan usa, San Policarpio usa, then sa Sulat usa. Sa Samar mga kaigsuunan na ay napulo nga new confirmed cases tuloani from Catbalogan City. Tulo from Calbayog City, usa from Catbalogan City, Hinabangan usa, Yabong usa pud, Marabot usa, Paranas duha, Santa Margarita usa. Samtang diri sa atong probinsya, no, sa probinsya sa Biliran na ay new 4 confirmed cases, na ay 4 mga kaigsuunan nga panibag-ong COVID cases in the province, no. Ang usa ani from Biliran, no. Then ang usa sa Kabukgayan, usa sa Kawayan, then usa pod diri sa lungsod sa Nabal. So mauni mga kaigsuunan, no, ang
panibag-ong new confirmed cases. Sorry sa atong probinsya diri sa probinsya sa Biliran, no, na ay upat, no, nga new confirmed cases. Samtang atong tan-awon ang mga namatay, no, nga COVID cases, 11 intalon ang maoy naawat ang kinabuhi. Kini nga 11 mga kaigsuunan nga namatay, ang usa ni female from Maasin City, ang iyang edad 82 years old. Naapod 72 years old from Maasin City gihapon. Then 65 years old nga lalaki from Maasin. Ang ikaupat from Maasin gihapon, 66 years old male, no? Gikan gihapon sa Maasin. Then ang ikalima mga kaigsuunan, no, from Ormoc City, ang 85 years old nga lalaki, no, nga namatay in taon katong nag-agi nga May 25, no, May 27. Samtang ang 73 years old from Haro Leyte maoy namatay katong May 27, 2021. Then from Isabel na ay tulo, no? Ang usa 74 years old, usa 49 years old, then ang usa 45 years old, puro ni mga kaigsuunan lalaki, no, nga naawat intalo ng kinabuhi. From Gandara, Samar na ay 85 years old nga lalaki, no, maoy naawat ang kinabuhi, died on May 25, 2021. Then ang katapusan nga napatik mga kaigsuunan nga naawat ang kinabuhi kini nga COVID-19 from Calbayog City, usang 71 years old nga babayi namatay katong nag-agi nga May 26, 2021. So sanglit ayaw gyud ta mga kaigsuunan dinha, no, pag tagya kay kining kuan kit traidor ni kayo, no, o dili ta kasabot kung asa ni siya makuha, then makuha kini nga virus, asa nato ni makuha nga virus, then bangin paghihapon ipahalayo na lang, no, usa gihapon ni nga maging hinungdan sa kaawat kanimong kinabuhi. Sanglit, no, ayaw gyud ta pagtagyak nga na permanente gud nato sundon kung unsa ang mga minimum health protocol, no, sa inyong tagsa-tagsa nga lugar atong sundon. Kay kinilya ang maging usa sa mga susi, usa sa mga yawi, no, aron malikayan nga mataknan kita kini nga virus. Bisang gani si Governor Roger Espina nagpahimat ngun sa atong tanan, no, mahitungod nga nag-spike ang COVID cases, no, sa atong probinsya. Nanawagan si Governor Roger Espina nga kinahanglang gyud, no, nga mag-ingat ang tanan, then sundong gyud ang minimum health protocol. Mauni gyud ang balik-balik ni Congressman Jerryboy Espina. Congressman Jerryboy Espina din ni Governor Rogelio Espina kaninyong ni Governor Rogelio Espina kaninyong tanan. So ang ato oras mga kaigsuunan, no, 19 minutos na nakalipas han alas 11. Atong tan-awon diri na ay nakuha nato nga information coming from Department of Public Works and Highways Biliran Engineering Office, kundiin ang Biliran District Engineering Office maoy mag-implement og project nga moabot og 278 million rehabilitation project, no, nga na-damage during the typhoon, mga infrastructure facilities atong basahon mga kaigsuonan, no. The Department of Public Works and Highway DPWH Biliran Engineering Office will implement,
11 rehabilitation projects from typhoon damage infrastructures in convergence with the Office of Civil Defense amounting of 278 million. District Engineer Ferdinand A. Beriones said that the infra project to be rehabilitated are the damage of Typhoon Orduha, Typhoon Vinta in 2017, and Typhoon Amang, no, in 2019. These projects will be funded under 2021 General Appropriation Act and National Disaster Risk Reduction and Management Fund of Calamity Fund. According to Beriones, sigun mga kagsuunan ni Beriones, 4 project, upat nga project nga are implemented in the town of Naval. So na ay upat nga project mga kagsuunan ang i-implement, no, nga na-damage during the 3 typhoon, no, nga nakaigo sa atong probinsya. Ang total amount nga project nga implement sa lungsod sa Naval niabot og 82.5 million. These projects are rehabilitation of creek protection in Barangay Agpangi, no? Rehabilitation of Anas River Control at Sitio Kugun, Barangay Larasabal, no? Then rehabilitation of flood control river at Barangay Katmun, and rehabilitation of river control protection at PIS Iya Miguel. So kini nga upat mga kaigsuunan, no, ang ato gibasa ni total ni og 82 million ang upat nga project nga na guba, no, na darahigan during the past typhoon nga nakaigo sa aton, niabot og 82.5 million. Samtang mga kaigsuunan, meanwhile, no, 3 project amounting of 73.8 million will be implemented in the town of Kaibiran. Tulupod nga project ang ma-implement para i-rehab mga kaigsuunan. Kundi these are rehabilitation of shoreline protection at Sitio Katipunan, Barangay Victory. Rehabilitation of flood control, Mapula River, along Kabibihan, Provincial Road, at Barangay Kabibihan, and rehabilitation of flood control, Calambis River at Barangay Victory. So na ay tulo nga rehabilitation project ni abot og 73.8 million, no, para sa lungsod, no, sa Kaibiran. Samtang naapod moreover, no, another 2 project amounting of 55.3 million na ay 55.3 million will be implemented in the town of Biliran. So na ay duha nga project mga kaigsuunan nga i-implement, no, sa lungsod sa Kaibiran. The project are repair of seawall protection in Barangay Busali and rehabilitation of flood control at Barangay Pinangumhan, no? Mauni ang duha nga project sa lungsod sa Kaibiran nga lungsod sa Biliran nga i-implement. Samtang, no, the Biliran District Engineering Office will be implemented at 17.5 million rehabilitation of flood control at Bool River, Barangay Bool in town of Culaba, and 49.1 million, no, rehabilitation of shoreline protection at Barangay Langgao at Barangay Kalibong in Kabukgayan town. Kalibong.
kalibong diri ang nakabutang. At Kabukgayan Town. Kini nga tanan mga kaigsuonan, this project are already bid out. Suminggani mga kaigsuonan nga bid out, tapos na ni sila na bid. Naanay mga winner nga mga contractor para i-implement kini nga mga project. Usa nga i-implement nga project, no? Ang tanan kini nga project nga i-implement this year ni mga kaigsuonan, no? In i-supervise and monitor to ensure sa standard, no? Kaya na ay mga contractor din nga dili magsunod sa standard, no? At i-supervise gud ni, then i-monitor magkanaa og mga inspection pinaagi sa inspection team nga gikan sa Biliran District Engineering Office. Mauni ang gi-promise ni Sir Ferdinand Beriones, ang district engineer sa Biliran District Engineering Office. So kini nga tanan, no, niabot og 278 million, no, nga infrastructure project, no, nga i-implement this year. Kini sila ang nadanyos during sa nag-agi nga tulo ka typhoon sa atong province na apagani dugay na, no, atong 2017 karon pa lang i-implement kay dili baya basta-basta mga kaigsuonan. Ang ato mga congressman, no, ang congressman nato, then governor, mao gyud ni ang mag-recommend, maghatag og data, no, kung unsa ang mga infrastructure nga na-damage during the typhoon. That's why nga kaupod ani mga kaigsuonan, kasugbo nga gikuha ang fund gikan gihapon sa National Disaster Risk Reduction Management Office, no, sa ilang management fund, sa calamity fund gikan sa national government sa MDRRM. So mauni, magpasalamat kita nga naatay mga congressman o governor, no, nga nag-effort good aron ma-realize kini nga project nga kinahanglang good ighab, kinahanglang gyud ay dun, no, kay ang makabenepisyo ani ang ato mga kaigsuonan nga mga Biliranon. Samtang kadugang paghihapon nga information nga sadang ninyo hibaw-an, no, ang 42.8 million nga access road, paduong sa higatangan na lighthouse, no, maoy gitikangan na ang construction. Kini nga construction mga kaigsuonan aron makaghatag og additional nga tourist attraction, destination, success sa atong mga kaigsuonan nga mobisita diri sa atong probinsya, sa pipila naton nga mga tourist spot. So ang ato congressman, no, kaupod sa atong gobernador, naghimo og mga recommendation, no, naghikay og pundo kining mga tourist spot aron magkanaa og access road. So kini siya mga kaigsuonan, kung ngadto na mo sa higatangan, no, ang higatangan palibot na siya ang conferential road. Palibot ang kalsada, pero kini nga project, no, straight ni siya, sabot nga ni siya paduong ngadto sa lighthouse aron dagmit nga maka-access ang ato mga turista. So kini nga pundo, gikan gihapon ni sa 2021 nga fund, no, sa DPWH Biliran Engineering Office, kundiin niabot na og niabot og 42.8 million ang total ani mga kaigsuonan nga project. So congratulations. Then hopefully, no, nga ang ato mga kontraktor nga nagpakadala kini nga mga project
atong tumanon kung unsa ang minimum standard, oo, para sa ilang gibuhat nga construction, labi na sa kalsada, kay ang kalsada maugyod ang importante sa tanan. Kung dili maayo ang kalsada, usapod na nga rason nga ang ato mga biyahidor, no, ang ato mga nagamit sa kakalsadahan, no, ang madarahigan if dili maayo ang pagkatrabaho kini nga aton mga kontraktor. So speaking sa kontraktor, gikol na ang attention sa kontraktor kana nga duha nga major bridge, no, sa Karay-Karay kadtong usa ang kontraktor ani para ipadagmit na gyud ang paghuman kining bridges, duha ka bridges nga iyang nadala, no, ang kontraktor ani kay dugay na baya kuno. Oo, sigon daghan nay nagpadangat og complaint sa DPWH Biliran Engineering Office, pero kanang project are implemented makaigsuonan sa region. So ang region ang maoy number one nga concern, pareho lagad ang ilang ngaran sa opisina, pero naanay project na gi-implement sa region, iba lang pod ang project nga implement under sa Biliran District Engineering Office. So ato na lang subaybayan aling susunod, no, kung kanos ani matapos nga mga project. Ang ato oras makaigsuonan, no, alas 11:31 na. So magta 30 minutes lang ta karon kay naapatay importante nga laktonon. Ako kaninyo manamilit temporary, no, kay naapod ko'y importante nga seminar, no, to aron maging maayo paghihapon, no, ang ato pagsalangat kaninyo di madugangan kung unsa nga mga ideas pud nga mga information ang ato kuanon ang may ihatag kaninyo. So atong lang tan-awon, no, si Doc Roger Espina maoy nagpasabot kaninyong tanan, no, ang ato governor nga ang ato dialysis center, no, mag-start na ni siya. Nga kundiin ni nagpasabot si Doc Roger Espina ang ato dialysis center nga mag-start na by June 7 Monday, no, kundiin maka-accommodate ni og 35 to 40 patients a week, no, to shifting ni from Monday to Saturday 5 a.m. to 5 p.m. So para sa inyong kadugangan nga information, paadto lang mo sa Biliran Provincial Hospital Dialysis Center para inyong guidance, then kadugangan nga information. So kadugang paghihapon nga information mga kaigsuunan aton diri nakita katong May 27 si Congressman Jerboy Espina maoy naghatag og 15 nga nebulizer kit, no, sa 2nd District, 5 ani from Kaibiran, 5 pod from Kulaba, 5 sa Kabukgaya, 3 sa Kabukgayan, then 2 sa Biliran. Samtang katong nag-agi nga adlaw May 27 nagkanaa pod og distribution og walking canes, 15 ka walking canes mga kaigsuunan ang gihatag sa atong mga kaigsuunang Biliranon, kundiin 5 ani from Kabukgayan, 3 sa Kaibiran, 3 sa Nabal, 2 sa Almeria, then 2 sa Kawayan. Then katong nag-agi nga Domingo nga adlaw, nag-distribute po si Congressman Jerboy Espina sa iyang kalugaringon nga fund pag-purchase, no, kini nga nebulizer kit sa 1st District, 2 ani nakakarawat, no, nga gitagan from Nabal, 2 sa Armelia, then 3 sa Kawayan. Ang ato makaigsuunan nga nakadawat ani, no, and daghan kayo nagpasalamat mismo kang Congressman Jerboy Espina. Katong wa pakatagi, mag-angan-angan lang ta kay dili tanan, no, usa ka adlaw matagan mo dayon kay adto man ni sa mga kabarangay. Sa technical side atong gikauban si Sir Michael, then sa production si Miss Michelle, no,
Then ang ilang station manager si Ma'am Marjo Sagilos, kinaman si Kuya Mark, no? Si Kuya Mark mao nag-ingon bisag unsa ang ato buhaton. Diyos ang unahon. Maayong buntag kaninyong tanan ngan may God bless us all. Happy weekend, happy Saturday. Kaninyong tanan ngan enjoy sa inyong paniudto karon nga adlaw. Bye-bye ngan may God bless us all. Ang programa na maghatag og kasayuran ug katin-awan, mga impormasyon para sa tibuok probinsya sa biliran. Impormasyong Biliran, kauban ni Kuya Mark sa Radyo Natin FM. Radyo Natin. Apolinario Luna Jr. ni Insurance Financial Advisor. Dapat giyahan ako ang kliyente na ampingan niya ang iyang kwartang gihaguan ug ako apod ampingan akong panglawas para sa akong pamilya. Ang MX3 low sodium, cholesterol at fat free, tamang pagkaon ug ehersisyo, kanunay na ang client calls ko sa tibuok Pilipinas. Ang MX3 mag personal computer na ako ang giya sa akong kinabuhi. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ikaw, anong kwentong Marcafe mo? Mirna Puno, poblasyon Pagkawang Quezon po. 51 years old na po. Gising ko po bagay ako po ay pahirap na hirap sa paglalakad. Wala po no ako